may makakausap po tayo mula sa National Privacy Commission tungkol pa rin sa issue ng panghahak sa PhilHealth. At iparinig natin ulit. Ito na pala, mamaya na. Oo, nasa linya na po. Si Atty. Michael Santos po, ang Chief of Complaints and Investigation Division po ng NPC. Attorney, good morning po, sir. Anong Ted, DJ Chacha, good morning po. Magandang umaga. And thank you for your time. Sir, so far po, ano na po ang kumpirmado sa Medusa hacking na ito sa PhilHealth? Ilan po ang compromised na mga datos kung sakasakali man pong alam nyo na ngayon? Yung eksaktong numero hindi pa natin nalalaman dahil hindi pa natin na uubos yung mahigit 700 gigabytes ng data. Medyo may karamihan, no? Pero marami-rami na tayo nakita, hindi lang datos ng employee ng PhilHealth, kundi mga membro din, datos ng mga membro such as yung PhilHealth number, pangalan, birthday, and address. Opo, may mga newspaper reports ngayon, sir. Hindi ko lang alam kung kaya kung ito'y makukumpirma ninyo na umaabot na po ito by the millions. Well, hindi pa natin na sift through, no? Yung datos kasi may mga duplicate at hindi pa natin siya nababangga sa isa't isa, baka kasi copy. Tingin namin kasi itong mga karamihan ng data ang na mga files, parang mga backup files to eh. Yung iba mga work files, meron pa nga kaming nakitang mga draft ng mga legal documents. Yung iba draft draft na mga personal files ng mga employee. Opo, pero ang klaro po ngayon, sir, hindi lang talaga mga informasyon ng mga empleyado, bagamat hindi natin minamaliit yun, kung hindi mga miyembro din talaga ang informasyon na nakalap nitong Medusa. Yes, confirm po yun, Manong Ted. Pero hindi ito yung main database. Parang isang set kasi to ng mga information, parang reporting to eh. Kung saan naka-classified by groups. May groups ng mga senior citizens, may groups ng mga other vulnerable groups. Merong mga PWD, meron ding mga returning rebels. Opo, mga doktor, mga informasyon tungkol sa mga doktor, sa mga claims nila, mga ospital, meron hong ganon? Meron din tayo nakitang mga ganong documents, no? Mga transactional documents. Hindi natin siya masyadong tinutukan dahil ang konsentrasyon natin dun sa mga personal information ng ating mga kababayan. Opo, attorney, ito bang ginawa ng Medusa na pag-download nitong file na ito? Ito ba ay installment? Kumbaga nagpapatikim-patikim, hindi pa talaga natin alam kung anong kanilang hawak na informasyon at inuunti-unti nila ito at para nilalaro tayo? Well, hanggat hindi natin nako-confirm sa PhilHealth kung ilang gigabytes talaga yung apektado nila, hindi natin certain, no, kung yung more than 700 gigabytes, ito na yung kabuuan na yon. Dahil hanggang ngayon, wala pang full inventory ang PhilHealth. At tayo rin, tinitingnan natin yung mga log files upang malaman din natin ano ba talaga yung extent. Inventory ng PhilHealth, hanggang ngayon ba may problema pa rin sila dyan na hindi nila maibigay ang tamang informasyon? Hanggang ngayon, no, medyo limitado pa rin yung nakukuha natin sa kanila in terms of kung ano yung affected. Kung ano yung inventory ng data, ang nabibigay natin sa kanila, meron sinasabi nila, they have more than 200 servers, half of which affected, and almost 100 workstations. Pero kung ano yung laman ng bawat isa, wala pa tayong malinaw na datos tungkol doon. Meron naman tumutulong sa PhilHealth Management mismo ngayon na IT expert o ano man pong tawag niyo sa kanila para tulungan sila dito po sa kanilang pag-aalam na ito at sila ba'y bukas sa ganun pong uri po na sitwasyon?
Ang pinapaabot sa atin ng PhilHealth, no, ngayon sila ay tinutulungan ng kanilang third party provider, at tinutulungan din sila ng ating DICT. Kapag ba sa ganyan mga sitwasyon, yung pong sinasabi na hindi pa talaga nalalaman mismo ng PhilHealth, magmula nang ito'y mangyari, hindi ba may katagalan na po ito o sadya pong mahirap po itong malaman, attorney, itong gantong uri ng informasyon? Sa tingin ko, ito yung kaso ng mas mahirap malaman kasi wipe out yung information. Yun yung nature ng ransomware. Ni-encrypt nila para hindi mo makita kung gaano kadami at alin-alin talaga yung apektado. So may katagalan pero we are expecting na kahit paano may partial na sila. But sadly, wala pa silang napoprovide other than yung number ng affected servers and workstations. Opo. Sige po. So sa ngayon, attorney, no, sa inyo pong division na ito, ano ho ang inyo ng so far konkretong nalaman at maaring hakbang ngayon kontra sa PhilHealth? Well, yung alam natin ngayon, merong nagkaroon ng mga gaps sa security measures. Kaya nakapasok itong PhilHealth. Itong Medusa sa PhilHealth system, no? Aminado naman sila kung ano yung mga pagkukulang nila in terms of protecting yung mga systems nila. Whether ito ba ay enough or ito lang ba yung mga factor na i-consider natin, whether enough ba to constitute yung negligence o kapabayaan, yun ang ating dinidetermine, no, with other documents pa nila. And whether may pananagutan ba sila sa batas, yun yung din ating inaalam pa. At not to preempt yung magiging decision, no? Pero dun tayo patungo na ngayon. Opo, under the law na dito po sa sa Data Privacy Act na ito, attorney, ang isa pong miyembro ng PhilHealth o maging empleyado ng PhilHealth, kung magdidemanda laban sa PhilHealth, kung magdidemanda, theoretically po, ano pong maaring kaharapin ng agency kung mapatunayan po na nagkaroon talaga ng kapabayaan dito kaya nagkaroon po ng data breach? Sa ngayon, hindi kailangan magdemanda nung mga apektado, no, dahil motopropyo ng inimbestigahan ng National Privacy Commission upang panagutin sila kung may naging kapabayaan. Ang pwede sigurong magawa ng miyembro kung ma-establish natin na nagpabaya talaga ang PhilHealth at ito'y nag-cause ng damage sa kanila, pwede nila itong i-demanda dahil nakompromiso ang kanilang personal information at nagkaroon sila ng damage. Opo, at yung pong demanda na yon ng isang pribadong individual, saan po yun saan ibabase ang kanyang demanda? Anong provision ng batas po, attorney? Well, yung failure to protect yung personal information niya, yun yung karapatan ng bawat mamamayan under the Data Privacy Act. So marami pong pwedeng paghugutan ng provision doon, no? Hindi lang isa, no, multiple, pero hindi natin siya pwedeng isabihin ngayon kung ano-anong specific kasi depende yan sa kabuuan ng circumstances ng bawat isang apektado. Ito ho ba'y may karampatang criminal case o ito po ay administrative case? Yung tinitingnan natin na possible negligence at ito'y mayroong possible liability na criminal. Pero meron din yung gap sa security measures. Ito ay merong administrative fine. So, pwedeng pareho, pwedeng pati civil liability kasama. Opo. Meron pong kaisipan na na pagpapalit ng PhilHealth numbers sa mga miyembro po ng PhilHealth. Yan ba'y nanggagaling po sa inyo o
Will this be practical now? Well, hindi galing sa komisyon yung idea no na magpapalit ng PIN number. Whether or not it's practical or if it makes sense or kung yun ang solusyon, we leave that to PhilHealth kasi mas alam nila kung ano pang measure ang dapat nilang gawin upang ma-prevent yung mga fraudulent claims. Oo, kasi opo. Anyway, kailan po kaya matatapos, sir, ang inyong investigasyon dito? We are working round the clock, no? Given weekend, we're hoping to, depende na rin sa cooperation ng mga parties, no? We're hoping to wrap up yung initial phase ng investigation within the month. Opo. And dito ho, sir, sabi ho ninyo, no, kooperasyon po ng mga parties involved dito. But so far ho ba, wala naman kayong problema sa kooperasyon ng PhilHealth? So far, cooperative naman sila. No? Nakukuha namin yung mga information na kailangan namin. Sadly, yung mga iba, hindi nila ma-provide dahil wala. At yung dump, recent, nung Friday lang namin nakuha, no? At medyo may kalakihan, kaya medyo nahihirapan tayo na ubusin at ubusin yung, alamin ng gusto yung datos at siya sa atin ito ng masinsinan. Yung pong pag-check, yung pong pag-iimbestiga sa pinanggalingan, itong Medusa na ito, kung sino ba ito, nasaan ba ito, itong mga taong ito, kanino po yung responsibility? Well, tulong-tulong yung mga ahensya ng gobyerno. Ngayon, nakikipag-usap kami sa NBI primarily para matukoy ito. Ang initial na leads namin, syempre, yung mga communication channels. One is yung Telegram na ang may-ari ay taga-ibang bansa. So, medyo nahihirapan tayo doon kumuha ng information. From there, iti-trace natin, ipa-backtrace natin kung sino ba yung possible na entity na responsible dito. Yung inside job na angulo po, sir, meron bang ganon? Well, meron ganong theory, no? Pero from the looks of it, parang hindi siya lumulutang eh. More on kasi ang mas napapanigan na theory is yung pumasok to using yung email. So baka may na-click na launch yung malware. Dahil nga hindi na-filter ng maayos ng antivirus, anti-malware. Okay, sige po. Sige po. Attorney Mike Santos, salamat na marami sa informasyon. Kami po muling tatawagan ho para sa ginagawa po ninyo at malaman po namin ang inyo pong kaukulang aksyon sa problemang ito. Salamat po at magandang umaga po. Apo, thank you. Si Attorney Mike Santos po, ang Chief ng Complaints and Investigation Division ng National Privacy Commission. Now it's your turn, baby girl. Kasama naman po natin nasa linya ang Acting Vice President for Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Ukol pa rin po dito sa PhilHealth hacking, si Sir Ray Balena. Magandang umaga po, Sir Ray. Magandang umaga, Manong Ted, DJ Chacha at sa inyo pong mga taga-subaybay. Yes, good morning po, Sir Ray. Sir Ray, kanina kausap po namin si Attorney Michael Santos ng NPC tungkol dito sa mga investigasyon na ginagawa pa rin ukol sa PhilHealth hacking. At kahapon kausap po namin ang mula sa PhilHealth White, ito po yung union ng mga empleyado ng PhilHealth. Unahin ko po yung isa sa mga nabanggit kahapon ni Ma'am Fe. Sinasabi niya na parang disregard ang mga empleyado sa nangyaring PhilHealth hacking. Ano pong tugon nyo doon din po sa mahaba po nilang statement at nanghihingi po sila ng accountability dito sa nangyari? Well, una po, Manong Ted, DJ Chacha, no, mariin natin kinokondena itong naging pangyayaring ito. Very unfortunate at hindi po tatalikod ang management sa pananagutan po ng ahensya dito po sa nangyari. At lubos po natin na nirerespeto yun pong posisyon ng atin pong PhilHealth Employees Union. Kasamahan po namin yan, presidente po ng union po namin yan, si Ma'am Fe. Yes po. At lubos po namin nirerespeto at hindi po yan minamasama ng management. Sa pagkakaalam ko po, nung pumutok po itong incidenting ito ay nag-reach out naman po yung atin pong senior management kay Ma'am Fe para po makatulong sa
pagpapayapa, manatiling kalmado ng atin pong mga miyembro. Ng mga empleyado, sorry. Yes, sir, hindi ganun yung nabanggit niya sa amin kahapon. Ang sinasabi niya 17 days after, kung di po ako nagkakamali. Ang kwento niya, 5 days after, ang sabi po ng mga Exicom yata or may nag-utos sa kanila na i-shut down yung kanilang mga PC. And then 17 days after, nagkaroon daw po ng meeting ang PhilHealth Exicom, pero hindi rin daw po pa rin included ang mga empleyado. Kumbaga parang yung mga news about sa hacking at sa mga impormasyon ng empleyado sa mga balita lang daw po nila nalalaman. Ma'am DJ, I think yung 17 days ay hindi po accurate, no? Sapagkat nung nangyari po itong insidente September 22, medyo quickly kino-compute ko October 10 ngayon, so 18th day po ngayon, ano? Now, pero regardless, Ma'am DJ, no? Ma'am DJ Chacha, si Ma'am Fe bilang pong presidente ng amin pong Employees Union ay observer po sa atin pong executive committee meetings, and therefore meron pong karapatan si Ma'am Fe sa pagdalo po, no, sa nasabing meeting at magbigay ng mga rekomendasyon, mag-participate. Kaya by way of that, Ma'am DJ, kumbaga may nakatalaga na karapatan talaga sa union president, no? At yan ay access mismo ng union sa ating management. Ngayon, kung meron mang mga gaps, Ma'am DJ, ay talagang inaamin natin. Nangyayari po yan kapag ganitong may mga ganitong crisis situations. Pero hindi po intention kung may mga ganun man na pagkukulang o gaps sa pagkikipag-ugnayan at pakikipag-communicate sa atin pong mga empleyado. In fact, nagbigay po tayo management sa ating mga flag ceremony kung saan nagkakatipon yung ating mga kasamaan ng mga update tungkol po sa situation. So hindi naman po completely accurate po na wala po, no, na information na ibinibigay yung ating management. So mariin niyo po itinatanggi yung sinasabi ng presidente ng inyo pong union na hindi parang naisantabi po o kaya hindi po naisasama at hindi na ibibigay yung tamang impormasyon sa mga empleyado? Actually, hindi po yan completely accurate, Ma'am DJ Chacha, no? Sapagkat, sabi ko nga, may mga efforts naman at communicating the matter to our employees. Kung may mga gaps man lang, ay dito po papasok sana yung dialogue. Opo. At sabi ko nga, si Ma'am Fe, bahagi po siya ng Exicom and by all means, ay nandun po siya para po magpahayag ng kanila pong observation. Oo. Base po sa pagkakaalam nyo, Sir Ray Balenya, after ng hacking incident, kung kailan po yun nangyari, mga ilang araw po bago na meeting yung mga empleyado tungkol po dito sa mga impormasyon nakuha sa kanila? Ma'am, kung di ako nagkakamali, ay September 22 po, no? I'm looking at my calendar, September 22 po, nangyari yan. Ay yung una pong formal na meeting, no, communication ng pakikipag-usap ng management sa community ay siguro po nung sumunod na Lunes, no, yung September 25. October 2. October 2. Opo. Pero bago po riyan, ay siguro nung Miyerkules lamang po ay naglabas na po ang management ng panuntunan sa kung ano po ang mga gagawin ng mga operating units, no, magmula po sa head office pababa po sa mga regional offices. Ano po yung mga gagawin natin habang naka-unplug po yung ating mga system. So by way of that, meron tayong formal communication para po ihanda, i-gear up yung organization sa temporary setup na ito. So yun po, yung ilan sa mga pangunahing effort po. So tama po yung nabanggit ni Ma'am Fe sa aming kahapon. Naglabas nga po ng instruction na 5 days after to shut down yung mga PC. And then yung October 2 na sinasabi nyo po, ito po yung nagkaroon ng meeting sa mga empleyado and totally diniscuss kung ano po yung nangyari sa sistema ng PhilHealth, including kung ano yung mga information na nakuha po sa mga empleyado? Ma'am DJ, gusto ko lang pong idagdag lang din sa sagot ko na nung kinalunisan lang po, meron na tayong agad na announcements na ginawa sa flag ceremony.
So idagdag ko lang po yan doon sa mga naging efforts ng management at reaching out to the internal community. Ma'am DJ, ano nga po uli yung tanong? Pasensya na po. Sige po. Sir, yung pong sinabi nyo kanina na tama, September 27, naglabas po ng instruction na parang i-shutdown muna yung mga computer ng mga empleyado. And then October 2, sinasabi nyo po na nagkaroon ng meeting with the employees. Tama po ba? Opo, sa pamamagitan po yan ng flag ceremony, yung usual po na yung ating senior officer ay nagbibigay ng update. So dito nung po, sir, kinalunisan lang po nung September 25 ay meron na po agad kalatas tayo na binigay sa mga empleyado. Yes, ma'am, please. Oo. Sinasabi nyo po na right after, kung Friday po ito nangyari, Monday, mismong Lunes agad, nasabi po ng mga execom natin at ng mga IT experts natin na may nangyaring hacking at may mga nakuha pong impormasyon sa mga empleyado. Meron po, Ma'am DJ. No? At sa atas po ng ating Chief Operating Officer, tayo po ay tumayo para po i-brief yung atin pong mga kasamahan tungkol po dito. Ngayon, dahil hindi kami naka-online with our regional offices, ay pinost namin sa FB page ng buong employee group ito pong mga kalatas na ito. Okay, ganito ho. I don't want to deal with this particular issue for so long a time. Ano po, sir, no? Itong usapin po ng komunikasyon sa mga miyembro ninyo. Gaano ba kayo kadalas mag-flag ceremony, sir? Manong Ted, tuwing Lunes po yan. Okay, so once a week, right? So when you say communicating to your staff ng flag ceremony, once a week lang po yun. So basically po, dito ho ba inaamin nyo may krisis? Oo po, Manong Ted. Yes, ito po ay hindi normal na situation. Yes, so meron tayong krisis, no? So anong petsa pumutok ho yung krisis? September 22 po, Manong Ted. Okay, September 22, sir. So may krisis September 22. Basically po, di ba, gaano ba ho kahirap yung komunikasyon sa mga empleyado po ninyo? Kung wala ho kayong paraan dyan through that particular, sa mga computer na yan, may telepono ho naman, di ho ba? Ito ho yung sinasabi po para natin maputol na itong topic na ito kasi may iba pa tayong pag-uusapan. Basically po, di ba, magmula nung pumutok yung krisis, ang sinasabi ng Union, last to know kami. Di ba? Yung pong sa amin dito. So dito ba inaamin ho talaga ninyo na natagalan bago nyo masabihan ng Union sa problemang ito? Manong Ted, nag-execom na po agad noong September 22 at nung kinasabaduhan po, Manong Ted, ay nag-execom din po ulit tayo at ang sinasabi natin ay kabilang po sa execom yung atin pong Pangulo ng Employees Union. Opo. Well, sabi nga ho niya, bagamat miyembro ho siya ng execom, pero bulag po sila sa informasyon sa totoong nangyayari. So anyway, so ito ho na ang sitwasyon natin ngayon, no? Ang Union nagpalabas po ng statement at sinasabi nga nila dito accountability. Una nilang hinihingi dito, yung execom daw po lahat palitan na. Dahil klarong-klaro ho naman daw pagkukulang nila, alam na po daw naman nila na hindi nakapag-renew nito pong sinasabing kontrata para doon sa seguridad ng inyong IT system. Ano po ang tugon dito ho ng inyong pong pamunuan? Manong Ted, kung may mga pagkukulang po, hello po. Opo, go ahead po, sir, go ahead. Manong Ted, kung may pagkukulang po talaga sa bahagi ng management at yan po ay may establish sa mga investigasyon, hindi po tatalikod ang management. At kung sino man po ang kinaukulan na mananagot ay mananagot po. Opo. Sino ba ang point person dito? Sino ba ang dapat talagang nagsabi nito? Sino ba ang dapat na kumalabit sa pamunuan ng PhilHealth na delikado itong wala tayong seguridad sa ating IT system? Siyempre, meron po tayong mga IT personnel at hindi naman din po sila nagkulang para po gawin yung mga dapat gawin para po magtuloy-tuloy yung atin pong antivirus software protection. Opo, ito pong si Emmanuel Ledesma. Nung pumutok po ito, bago pumutok ito, alam niya ba na wala na kayong IT protection po? Alam niya ba ito? Ito pong si Mr. Ledesma na kasalukuyan pong presidente at CEO ng PhilHealth?
Yung mga ganitong bagay, Sir Manong Ted, no, ay napag-uusapan naman sa Exicom, and si Sir Mandy Ledesma bilang aming President and CEO ang nag-chair po ng Exicom. Opo nga. So kung Exicom pinag-uusapan na yan, bago bumutok nga itong hacking na ito, hindi ho ba dapat siya mismo ho ang tumugon ho dito? Hindi niya ba napagtanto yung bigat ng problemang kawalan po ng seguridad sa IT? Well, Manong Ted, aware po si Sir Mandy sa bagay na yan, at talagang ginagawa naman po lahat ng ating presidente yung magagawa po natin. In fact, as we speak now ay hinihintay na lang po natin yung notice to proceed, no, para doon sa regular procurement. Nang sa gayon, magtuloy-tuloy na yung ating cybersecurity. So para hindi na po ito mangyayari. Opo. Ngayon po yan. Pero balikan ko lang po yung pangyayaring ito. Ang sinasabi po kasi ni Mr. Israel Pargas ng aming mga kapanayam, alam na, buwan pa lang po. Last year pa lang ho ba, alam niya ho na wala itong wala na pong chance of renewal itong inyong IT security? Mga November po nag-onboard si Sir Mandy, no? So I believe Manong Ted, kasama po yan sa mga briefing kay Sir Mandy. So yung nga po, hindi ho ba napagtanto, wag na natin pag-usapan ito ngayon, moving forward kumbaga, nakukuha na po kayo ngayon, magpo-procure na kayo. Pero di ba pag-upo ka ninyo, at alam na po ng IT ninyo na wala itong seguridad na ito, yun hong desisyon na iyon. Kasi sabi po ng DBM, sinasabi nila, wag nyo ikatwiran dito yung memorandum, ha? Hindi kami may kasalanan dyan. Pwede kayong mag-procure kung ginusto ninyo. So dito po nga kasi ating pagtutumbok, ano ba ang ginawa ng inyong CEO sa problemang ito na alam pa naman pala niya na delikado ito. I'm sure kung na-briefing siya, alam niya ang pwedeng posibleng mangyari, sir. Yes, Manong Ted. Hindi po natin sinisisi, no, yung pamamaraan ng procurement po. Tama po ang DBM, no, may mga pamamaraan po para diyan, Manong Ted. Pero di natin kinakatwiran po 'yon. In fact, ito pong pag-procure, no, ng ating software, antivirus software, ay at that time ay for renewal lang po 'yan. So hindi po yan yung regular procurement, no? Renewal lang po yan. Lamang ay yun nga, inabot tayo ng bagong panuntunan at ang ating tugon, Manong Ted, sundin po. At bilang pagsunod ay talagang magbabago po yung ating time frame. Yan po ang nangyari, Manong Ted. Yun nga po ang nangyari ngayon, kaya ito napakalaking problema ho natin na. So kaya gusto lang pong matalakay po ito kasi when you talk about accountability and responsibility, hindi ba dapat nasa CEO nyo ito? Siyempre po, Manong Ted, yung atin pong President and CEO naman, ang atin pong pinakatatay po dito, at sila po talaga ang ultimately accountable sa lahat po ng atin pong affairs, no, sa buong programa. Opo, yes sir. Buong ahensya. Oo nga po, and we appreciate nga po ito pong panayam na ito, Sir Ray, para po marinig nga po natin ang panig po ng PhilHealth sa napaka-importanteng isyong ito. So habang kayo po ay ngayon pa lang kukuha po ng seguridad sa inyong IT system, ang sabi po ng taga-MPC kanina, hindi pa talaga klaro eh. 'Di ba? Kasi wala Hindi pang pa klaro. linaw kung ilan ba talaga ang nakuhang informasyon sa inyong database. Sa ngayon ho ba, anong report ng inyong IT? Gaano ba talaga kalawag? Gaano ba karaming miyembro ang naapektuhan ng hacking? Manong Ted, wala po kaming kakayanan, no, na i-assess yung extent sapagkat una wala tayong capacity para po una i-download po kung ano po yung pinost ng mga hackers. Ang meron lang pong kakayanan yan at expertise yung mga otoridad gaya po ng National Privacy Commission. Opo. At kami po yung nakikipag-ugnayan sa kanila para makakuha po kami nung pong mga na-download nila na sinasabi na sa 700 plus gigabytes na, no. Kailangan din po namin yan para po ma-assess din namin, Manong Ted, paano po yung aming magiging aksyon. So, gusto rin namin malaman yung extent po nito. Nang sa gayon, magawa po namin yung tamang pag-reach out na sa mga miyembrong tunay na apektado. Sir Ray, medyo kabalintunaan ang inyong sagot. Kasi ang NPC kanina, sila po ang umaasa po sa inyo. Ngayon kung kayo pong aasa naman sa kanila,
nalilito ho kami ngayon kasi ang sabi nga ng NPC, hindi pa kami siguro, bagamat nakikipagtulungan dito ang PhilHealth, sa inyo dapat manggaling Basically po sa inyo. Ba't kayo ho sasandal ngayon sa NPC? Manong Ted, kailangan namin po yung actual na mga files no na kanila pong na-download at kanila pong meron pong technology diyan Manong Ted para po yung files na yan ma-download at safely no makita. Yun po ang manggagaling po sa atin pong mga otoridad. Kapag nakuha po namin yan, ma-assess namin kasi may mga balita po ngayon, Manong Ted, milyon na po, no, milyon. Ngayon, kailangan namin makita, Manong Ted, ano po yung extent ng milyon. Kasi kung hindi naman lahat po ng impormasyon, ibig sabihin ay kung nakuha, then malalaman natin, Manong Ted, yung atin pong magiging steps forward. Okay, sige. So sa ngayon po, sir, paano po ang mga miyembro ngayon sa claims namin, maliban doon sa danger ho, no? Kaya nga, kinakailangan magpalit ng password, etc. Paano po ang claims ngayon ng mga doktor na may claims sa PhilHealth, mga ospital, mga miyembro po na nagfa-file po ng claims, paano po ngayon ang serbisyo ninyo? Manong Ted, naglalatag po tayo ng mga interim arrangements no para kahit na hindi po kami online ay manual po ang processing down the line. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin naman pong pagkiklaim at wag pong mag-aalala yung ating mga miyembro na sa insidenteng ito maapektuhan yung pag-avail ng benefit. Hindi po, sapagkat garantiya po yan, Manong Ted, no, ng Universal Healthcare Law. So tuloy-tuloy po yan yung ating pag-avail ng benepisyo. At yung mga hospital po at mga doctors nakaka-file po ng claim kasi po as we speak now ay gumagana na yung ating HCI portal tsaka yung e-claim. So nakaka-submit na po sila nung claim po nila sa PhilHealth. Okay, so as we speak now ho ba, sabi ho ninyo, subject for procurement pa lang ang inyong IT security. So hanggang ngayon po, wala pa rin kayong cybersecurity? Manong Ted, meron po, no? At yan ay courtesy of our partner provider. At so meron tayong isang buwan no, na sufficient na protection. At as we speak now, naghihintay na lang po tayo ng notice to proceed. So dudugtong na po ito. Ibig sabihin, magsisimula na yung ating bagong contract. So dudugtong na po ito doon sa 30 days. At tuloy-tuloy na po ito, Manong Ted. Sige po. So sir, sa ngayon po, sa mga bali-balita nga, millions ng mga members data. And of course, yung thousands na PhilHealth employees. Ngayon po, wala pa kayo makukumpirma talaga doon? Initially, meron po, Manong Ted. Sige kasi po. Naglabas tayo agad. Ang ginawa nating basis, Manong Ted, ay yun pong unang video no, na pinalabas ng Medusa sa Surface Web. Kaya ito po safe, no? Kaya ito na-appreciate po natin. Ibig sabihin ng na-appreciate ay nagawa po nating tingnan at i-assess. At nalaman po namin, Manong Ted, na ang mga among those compromised data ng mga miyembro natin, mga pangalan, addresses, date ng kapanganakan, sex, phone number, at yung PhilHealth ID number. So ito po, doon sa initial assessment, sa video na pinost, at mostly po, mga empleyado. Kaya ito po yun, kaya naglabas kami ng notice to the public October 2 in compliance to NPC. Opo. Yung nga din po aming binasa po on air bilang tulong din po sa PhilHealth, no, pasaabiso po ninyo sa publiko. So sir, sa ngayon, mga empleyado, sa mga miyembro wala pa kayo? Wala pa, Manong Ted. Kaya pagka kami nakakuha na po nung sabihin na natin na downloaded at safe no na mga files na ito ay makikita na po namin at malalaman na namin sino-sino po mga miyembro ang aming kukontakin. Opo. Sige po. Sir, sa isa pong kayo po bilang isang PR practitioner, alam po naman ninyo no na sa isang crisis, sa gantong kalaking crisis, sa management nito, dapat to talaga may ulong lalabas at may magsasalita. Dito ho ba sino yon? Kayo ho ba yon o di ba dapat ho dito ang pinununan ng ahensya magsasalita? Manong Ted, tama po kayo. Sa mga crisis situations, meron talagang spokesperson. At ang management, nagtalaga po ng tagapagsalita. Yun nga po, nung una, si Dr. Israel Pargas. Ngayon po ay naka-leave. So pansamantala ay ang inyo pong lingkod, Manong Ted. Opo. Nung kaho lalabas dito ang head of agency,
Bilang, alam niyo ho yun, kapag ganito na kalaki ang krisis, kinakailangan na po dito mismo yung head of agency. Hindi niyo ho pinapayo sa kanya yon? Ay, pinayo po natin. Manong Ted, noong pong October 2 ay agad na hinarap po ni Sir Mandy Ledesma ang mga miyembro po ng media. Nagpatawag tayo ng press conference October 2 at doon po sila ay nagbigay ng pahayag at tungkol po sa nangyari na ito, Manong Ted. Opo. Si Sir Mandy po mismo yan. Opo, pwede po siya makapanayam din kung sakasakali. Iyan ay pagbibigay, alam po natin, i-arrange po natin, Manong Ted. Ay salamat po na marami at kami nga po umaasa nga para siya mismo matanong dito po sa napakalaking problemang ito. And we appreciate, Sir Ray, na kayo po nakipagpaunlak po ng aming pong panayam na ito kasi importante sa ngayon marinig lagi ang panig ng PhilHealth kasi nga magkakaroon na naman po ng vacuum, po ninyo, di ba, ng gap, kaya po maraming haka-haka mangyayari. Kaya ganun din po ang pasasalamat namin sa inyo, Manong Ted, sapagkat matyaga din po kayo sa amin. Ang amin na lang pong panawagan, sana lagi po nating i-echo po, Manong Ted, yung paalala ng mga otoridad. Mag-change po tayo ng ating mga passwords at kung hindi natin kilala o suspisyoso yung nagpapadala ng email, text o kaya tawag, pinakamaganda, wag na nating entertain at i-delete na po natin itong mga ito. Sa ngayon, yan lang po muna ang maipapayo natin sa mga miyembro na maaaring i-target po ng mga hackers. Opo, sige po. And Sir Ray, kung sakasakali po meron kayong mga patarastas, bukas po ang aming programa ng ng malaya pong pagpapahayag dito po sa inyo pong mga nais na isa publiko po ng mga informasyon, Sir Ray. Manong Ted, mabuhay po ang inyong programa at salamat din po sapagkat binigyang daan din po ninyo yung pagpapahayag ng atin pong Union President kahapon. Opo, thank you very much po. Si Ginoong Ray Balenya ang ngayon po ay itinalagang spokesperson ng Philippine Health Insurance Corporation. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.